Happy Sabbath po mga kapatid. Ang akin pong pagbati mula po dito sa Oriental Mindoro, papunta po dyan sa inyo sa Batangas. Tunay nga po ang ating panahon ay marami pong limitasyon. Ngunit ang mga Adventista ay wala pong makapagpapipigil sa patuloy na pagsamba, sa pag-aral po ng salita ng ating Panginoon, lalo't higit sa lahat ay ang magpalakasan po ng ating pong pananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Amen po. At tunay nga po na ako rin po ay nagpapasalamat na makapagbahagi po sa inyo sa umaga pong ito. Maraming salamat po sa imbitasyon na akin pong natanggap mula po kay Ate Alelay Cornejo. Sila po ay aking na-meet una noong ang inyo pong lingkod ay nakapagsalita din po sa Lian, Batangas. Ngayon po mga kapatid ay patuloy po tayo na mag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. Ako po ay humihingi po ng paumanhin kung kayo po ay may maririnig po ng mga boses ng aso, tahol po pala ng aso, o kaya naman po ay tunog ng mga sasakyan, sapagkat po ang inyong lingkod ay wala pong studio na maayos. At wala rin po akong enough na kagamitan at ang amin pong school kung saan po nagtuturo ang inyong lingkod at ang akin din pong bahay na tinitirhan ay malapit po sa daan. Wala po akong ibang pwedeng pagpuntahan upang makapag-record po. Sa oras pong ito, ang atin pong pag-aaral ay may pinamagatan pong The Borrowed Time na nakabase po sa aklat ng Lucas 13:6-9. Pero bago po natin buklatin at basahin po ang nakasaad sa kasulatan, tayo po muna ay yumuko para po sa ating maikling panalangin. Ama naming Diyos, dalangin po namin na ang pakikisama po nawa ng inyong pong banal na Espiritu ang siyang sumaamin, lalo't higit po sa inyong lingkod sa pagbabahagi po ng inyong pong banal na salita. Nawa Panginoon, iwaksi sa aming puso't isipan ang anumang pong maaring maging sagabal upang ito po'y aming maunawaan. Ito lamang po aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, akin pong ilalahad sa inyo ang outline ng ating pag-aaral upang kayo po at ako ay maging guided at ating itong maunawang lubos. Ayan. So una po ay ating papag-aralan at uunawain kung ano po yung ibig sabihin ng parable of the fig tree na nakabase po sa Luke 13 verse 6. At yung implication po ng 3 years visit of the owner na nakabase po sa Luke 13 verse 7. At yung lundo po ng ating pag-aaral ay yung tinatawag po nating The Borrowed Time. Ano po mga reflections na pwede po nating matutunan dito. At ito po ay nakabase po sa Luke chapter 13 verses 8-9. Una po mga kapatid, ay atin pong uunawain ang parable of the fig tree. Tatandaan po natin kapag ito po ay parable, ito po ay merong ibang ibig sabihin. Hindi po natin iti-take it literally because it meant something else. Sabi po sa Luke chapter 13 verse 6, He spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon and found none. Ayan. Meron po ditong tatlong bagay na kailangan po nating alamin. So una po, sino po yung nag-aalaga ng fig tree? Pangalawa, sino po yung pumunta upang maghanap ng bunga, ngunit wala pong nasumpungang bunga? At pangatlo, yung fig tree itself, kanino po ba ito nagre-represent? Ito pong picture dito ay larawan po ng fig tree. Kung dito po yan sa Pilipinas, yan po siguro po ay mangga. At yan po ang kanyang bunga. Hindi ko po alam kung anong lasa niya. Mga kapatid, ang fig tree ay nagre-represent po sa inyo at sa akin. Sabi po sa Christ Object Lesson, page 214, paragraph 2, the generation to whom the Savior had come were represented by the fig tree in the Lord's vineyard, within the circle of His special care and blessing. So mga kapatid, itong fig tree ay nagre-represent po sa inyo at sa akin. Sapagkat tayo po yung henerasyon ang naging dahilan kung bakit napapunta po si Jesus Christ dito po sa lupa. Sunod po na tanong, sino po yung owner? Sino po yung dresser o yung tagapag-alaga ng fig tree? Sabi po ulit sa Christ Object Lesson, page 216, paragraph 1,
The owner and the dresser of the vineyard are one in their interest in the fig tree. So the Father and the Son were one in their love for the chosen people. So sa madaling salita po mga kapatid, ang may-ari ng vineyard, yung owner ay ang God the Father, at ang dresser na nag-aalaga po sa fig tree ay si Jesus Christ Himself. Kung atin pong isa sa ating bibigyan ng whole picture, ito pong parable, is parang ganito po mga kapatid. Ang God the Father ay ipinagkatiwala kay Jesus Christ ang pag-aalaga sa atin. Sobrang sarap po sa pakiramdam na ang nag-aalaga po sa atin ay si Jesus Christ itself. Hindi po ba kayo doon natutuwa mga kapatid? Ang nag-aalaga sa atin ay si mismong si Jesucristo. That's a great privilege to be one of God's children. Ano po naman po yung implication ng the 3 years visit of the owner na nakabase po sa Luke chapter 13 verse 7. Sabi po dito, Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down, why cumbereth it in the ground? So sabi po nung may-ari ng vineyard, ano ba naman ito? Aking tagapag-alaga ng aking fig tree. 3 taon na ako, napabalik-balik dito sa iyo. Pero wala pa rin ako masumpungang bunga dito sa fig tree na to. So mga kapatid, bibigyan po natin ng implication itong 3 years visit. Bakit nung unang bisita walang bunga? Bakit nung pangalawang bisita walang bunga? Bakit nung pangatlong bisita wala pa rin bunga? Kasi sabi po ng the owner, I've been seeking for fruit for 3 years but find none. Ayan po mga kapatid. Maaring hindi po kayo maniwala sa mga implications or hindi po kayo kumbinsido. Pero ito po yung pwede pong implication na pwede nating natutunan. So, kailan po kayo unang dinalaw? Remember, tayo po yung fig tree. Kailan po tayo unang dinalaw ng ating Panginoon at hinahanapan po ng bunga? Ramdam niyo po ba yung mga kapatid na dinalaw kayo ng Panginoon? At nung kayo pinuntahan ng Panginoon, wala po kayong bungang maipakita at sasabihin po ni Jesus Christ na tagapag-alaga, Lord, give me 1 more year. So this first visit could be right after our baptism. Spiritual baptism po mga kapatid. Nung tayo po ay mabautismuhan sa pamamagitan po ng tubig at ng banal na Espiritu, pagkatapos po na tayo ay mabautismuhan, nung matanggap po natin ang katotohanan at matanggap po natin si Jesucristo sa ating sarili bilang atin pong personal na tagapagligtas, ang katotohanan po ba na naitanim sa ating puso ay tumubo, bumunga? Ano po ang nangyari sa atin right after our baptism? Yun po mga kapatid. Maaring nung unang visit sa atin ng Panginoon ay wala pa po tayong bunga. Sapagkat marami po tayong dahilan na pwedeng Panginoon, hindi ko pa po alam ganon kalalim ang Biblia. Panginoon, wala pa po akong alam. Panginoon, wala pa po akong enough na resources. Panginoon, Panginoon, Panginoon. Marami po tayong dahilan sa Panginoon na at sasabihin natin, ito po ang mga naging dahilan kung bakit hanggang ngayon po wala pa rin po akong bunga. And so, nung nag-visit po ang may-ari ng fig tree sa atin, binisit po tayo at nasumpungan po na wala tayong bunga sapagkat ang katotohanan na pumasok sa ating puso ay hindi po natin napatubo at hindi po natin naibahagi sa iba. Sabi po ni Jesus Christ Himself na atin pong tagapag-alaga, Lord, give me more 1 year. So we all know the science of planting. Na kapag ang isang halaman po mga kapatid ay hindi nagbubunga or hindi maganda ang pagkatubo, ay lalagyan po natin ito ng fertilizer. Tama po ba mga kapatid? So sabi ni Jesus Christ, sige, dahil hindi ka pa nagbubunga, alagyan kita ng maraming fertilizer. Bawal po pala pag sobra. Lalagyan ko ito ng fertilizer. And this fertilizer could be in a form of blessings. Sabi ng Panginoon, madami siyang dahilan kaya hindi siya bumubunga. Ngayon, papagpalain ko to ang aking anak na to.
lalagyan ko siya ng fertilizer. And so this fertilizer could be in a form of blessing. Kaya nga naman, itong anak, tayo, ay binigyan ng Panginoon ng maraming pagpapala. Sabi ng Panginoon, ang dahilan niya dati kung bakit hindi siya nagbubunga, wala siyang alam. So ang ginawa ng Panginoon, binigyan ka ng pagkakataon na makapag-aral. Ang dahilan ng itong kapatid kung bakit dati hindi siya nakakapagsimba o nakakapagbunga at nakakalahok sa gawain dahil wala siyang trabaho, hindi siya makabigay ng pera. Panginoon, wala man akong sasakyan. Panginoon, wala akong makasama sa gawain ito, kaya hindi po ako nagbubunga. So God, give us blessing. Minsan hindi natin yan pansin. So sabi ng Panginoon, because He thought that in that way, kapag binigyan ka niya ng maraming blessing, ikaw na ay magbubunga. Pero ano po nangyari, di ba? Dinalaw po ulit sa ikalawang pagkakataon, and then the owner of the fig tree find no fruit. Sabi, 3 years eh. So sa pangalawang visit, after ng marami mong pagpapala na tanggap sa Panginoon, wala pa rin. Pero ano po nangyari mga kapatid? Hindi pa rin daw nagbunga eh, di ba? Binisita po ng ikalawang pagkakataon, wala pa rin nakitang bunga. Bakit? Yung mga blessing na binigay ng Panginoon ay siya rin naging dahilan kung bakit hindi siya nakapaglingkod. Nung siya ay nakapag-aral, binigyan ng Panginoon na makapag-aral. Ang dahilan, uy tara, simba tayo, uy tara, voice of you tayo, uy tara, magmi-ministry tayo. Ay saglit lang, marami pa akong requirements. Nung ikaw na ay nakapagtapos ng pag-aaral, binigyan ka na ng Panginoon ng trabaho, that could be in a form of blessing nga, o fertilizer yan. Nakahanap ka ng trabaho, kumikita ka na ng maayos. Mga kapatid, meron po tayong simba sa Miyerkules, magsisimba po tayo ng Biyernes, meron po tayong activity sa Linggo, tayo po ay mag-giving, maraming activity ang church. Ang sasabihin ng kapatid, ay hindi ako makasama kasi may work ako. Yung blessing na binigay ng Panginoon, ang siya rin naging dahilan kung bakit hindi nakapagbuhunga. Binigyan ka ng Panginoon ng sasakyan, kasi yun ang dahilan dati, hindi po ako Panginoon, makakasimba ngayon, gawa ng wala akong sasakyan, ang layo maglakad, wala po akong pamasahe. So binigyan ng Panginoon ng van, binigyan ng motor, binigyan ng bike. Pero, saan nagagamit yung mga sasakyan? Ayan. Ay hindi po natin mapapagkaila na nagagamit po natin ito sa ibang bagay sa halip na unahin natin ang gawain ng Panginoon. May sasakyan na nga, late pa rin sa pagsimba. Di ba? So, sorry po. Ngayon, dati, pag nagalakad, maaga. Pero ngayong marami ng high-tech na sasakyan, ay nalilate pa rin. So, itong blessing na binigay ng Panginoon ay nagiging dahilan upang hindi lalo magbunga or hindi nakakapagbunga. Binigyan ka pa ng Panginoon ng boyfriend. Sabi mo kasi, Panginoon, wala akong makasama magsimba. So, binigyan ka ng boyfriend. Eh, ano minsan? Hindi nag-AY. Bakit? Nag-date. Kung saan pumunta. Ikaw naman ay binigyan ng girlfriend. Ganun din. Binigyan ka ng Panginoon ng masayang pamilya. Ngunit, ang pamilya ay nagiging hadlang upang ikaw ay hindi makapagsamba. Sabihin natin, merong ganito, merong ganito, merong ganyan. Ayan. So, lahat ng blessing, mga kapatid, ay ibinigay ng Panginoon sa atin. Because Jesus Christ, the dresser, thought that in that way, we will bear fruit. Tayo po ay magbubunga. But what happened? When the owner came to visit for the second time, anong nangyari? Wala po siyang nakitang bunga. And so, alam natin yung science of planting na kapag hindi nagbubunga, maliban sa fertilizer, kailangan mo itong i-trim or i-pruning. Ayan. So sabi ng Panginoon, i-try kong i-pruning itong aking anak. Kasi nung binigyan ko ng fertilizer, ay hindi nagbunga. Baka subukin natin ng pruning. Subukan natin i-trim. Ayan. In this trimming or pruning, could be in a form of problems, trials, and tribulations in our life. Because He thought that in that way, magbubunga ka na. Kasi kapag hindi ka magbubunga, di ba sabi po doon, why cumber it in the ground? Cut it down. Kasi gusto nang patayin ka eh. Gusto ka nang putulin eh. Pero here comes Jesus Christ Himself
was pleading on our behalf na, Lord, give me more 1 year. Minsan sinisisi natin ang Panginoon sa mga nararanasan nating problema sa buhay, sa mga pagsubok na nararanasan natin sa ating buhay. Hindi po natin naisip na yun ay isang paraan ng Panginoon upang tayo ay hindi lisanin dito sa sanlibutan. Hindi tayo putulin, hindi patayin, sapagkat binibigyan pa tayo ng Panginoon na magbunga. Pero bakit minsan, pag tayo ay sinusubok ng panahon, sinusubok ng pagkakataon, sinisisi po natin ang Panginoon. Dito ko po natutunan mga kapatid na kailangan po nating tanggapin na it's for your good. Ito yung plano ng Panginoon sa iyo. Kasi remember, sabi nga po ni Ellen White, walang makakarating sa langit with a starless crown. Sapagkat wala tayong pwedeng dalhin sa langit kundi dalawa lang po mga kapatid. Una, yung character, na katulad po ng character ng ating Panginoon. The Christ-like character. Pangalawa po mga kapatid, is yung mga souls na nadala natin sa paanan ng Panginoon. Wala na tayong pwede pang ibang madala. Ang kayamanan, kaalaman, ang yaman natin dito sa sanlibutan, hindi po natin madadala sa langit. Kaya gumagawa ang paraan ng Panginoon na tayo ay magbunga, sapagkat kailangan na tayo ay magbunga upang makarating din doon sa langit na bayan. Pero ano po nangyari mga kapatid? Sa ikatlong beses na dalaw ng ating Panginoon, inalagaan ka, binigyan ka ng maraming blessing, dumaan ka na sa pruning, at dumating pa sa punto na muntik ka nang mamatay, pero hindi ka pa rin hinayaan ng Panginoon na lisanin itong sanlibutan. Sapagkat hindi po natin alam mga kapatid, that Jesus Christ is asking for 1 more year in our God the Father. He is pleading in our behalf. At sarap sa pakiramdam no, na hindi ka sinusukuan ng Panginoon. Hindi tayo sinusukuan ng Panginoon. Gustong-gusto ng Panginoon na tayo ay nagbubunga. Gustong-gusto ng Panginoon na tayo habang nag-aantay sa kanyang malapit ng pagdating ay nagbubunga. Kaya po mga kapatid, ibig po sabihin mga kapatid, hindi po natin maipagtatanggi na sa ating buhay na ikinabubuhay natin ngayon ay inaalagaan tayo ng Panginoon. At sa tuwing tayo ay bibisitahin upang tayo i-cut it down na, ay ang Panginoon ay humihingi ng 1 more chance sa kanyang Ama. Kaya ako po, aminado ako, na yung buhay ko, na ipinabubuhay ko na ngayon, ay hiningi na lamang sa Panginoon. At ang buhay na ipinabubuhay ko ngayon is only my borrowed time to God. Maaring kayo po mga kapatid ay ganyan din po ang pakiramdam ngayon. Na maaring hindi tayo nagbubunga. At kung tayo po mga kapatid ay nagbubunga, praise God. Then continue to be fruitful. Help someone na maging fruitful din. Ayan. So pero alam po natin na ang buhay na ikinabubuhay natin ngayon mga kapatid ay hiram na lang natin sa Panginoon. And so ano po ang nangyayari? So ito na po yung last part ng atin pong pag-aaral ngayon. The borrowed time. Sabi po sa Luke 13 verse 8 to 9, Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year. I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Ano po sabi ni Jesus sa kanyang Ama? Panginoon, give me more 1 year. Ipaghahalo ko na. Ipi-fertilize ko na. Ayaw ng pagbubungkal. Halo-halo na ang binigay sa iyo ng Panginoon. Magkasabay ang blessing, magkasabay ang pagsubok. Lahat ibinigay ng Panginoon. Sabi Lord, kapag ginawa ko na ang lahat at hindi pa rin siya nagbunga, then cut it down. Mga kapatid, ano ang nangyayari sa borrowed time natin ngayon? What are we doing in our borrowed time? Remember, hiningi natin ito sa Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sana po yung ma-realize natin ngayon. What are we doing in our borrowed time? Sabi nga po ay, because the time is apparently extended, many have become careless and indifferent in regard to their words and action. Ano po mga kapatid, sa halip na tayo ay lalo pang magsumigla sa gawain ng Panginoon, magsumigla sa ating pananampalataya. Ano daw po ang nangyayari sa borrowed time natin? Many have become careless and indifferent in regards to their words and action. Tayo po ay hindi nagiging maingat
sa mga bagay na ating ginagawa. Sa pamagitan po ng ating mga salita, maaring atin pong napapatay ang ningas ng pananampalataya ng iba. Umaaring sa pamagitan po ng ating mga kilos ay hindi po tayo nagiging liwanag sa iba. Kaya, aminin man natin o hindi minsan, nagiging ganun po tayo. Nagiging careless tayo, nagiging indifferent tayo. In what way po tayo nagiging careless? Sa pamagitan po ng pag-accept ng mga bagay na dapat hindi po natin pinaniniwalaan at hindi po natin sinusunod. Ayan. Ano po mga kapatid? False teachings, false doctrines, mga katulad po ng kinagawian ng sanlibutan na nagiging kinagagawian na rin natin, na-apply natin sa ating mga sarili. Hindi po natin alam na unti-unti na po tayong kinakain ng sistema. Kaya, so what is Satan doing in our borrowed time? Satan sees that his time is short. He has set all his agencies at work, that men may be deceived, deluded, occupied, and entranced, until the day of probation shall be ended, and the door of mercy shall be forever shut. Ano po mga kapatid? Ang ginagawa ni Satan, naka-double time po siya. Ano ginagawa niya? Dinideceive niya ang ating isip. Dinidelude niya. Ino-occupied niya. Sige, magpayaman ka pa. Sige, gawin mo ang lahat ng pwede mong gawin. Sa buong lakas mo, sa buong, kahit anong pwede gawin mo na. Minsan kasi po mga kapatid, sa sobrang occupied natin, hindi na tayo nakakaranas na magkaroon pa ng personal na reflection sa Panginoon. Personal meditation at personal Bible study, personal prayer sa ating Panginoon. Why? Because we are deluded. We are occupied. We are so busy sa sanlibutan ito. At minsan kapag tayo ay naging medyo comfortable na sa sanlibutan ito, pag maganda na po yung bahay natin, minsan hindi na tayo gaanong nagtitiwala sa Panginoon kapag meron pong bagyo. Pag merong lindol. Medyo comfort na tayo, nakakaranas na po tayo ng comfort. Kasi kapag ang bahay mo ay hindi maganda at alam mong may bagyong paparating, ang gagawin mo talaga yung mananalangin, Panginoon, ingatan mo kami. Pero kapag ang bahay mo ay maganda, ang pagkagawa, maganda ang pundasyon, sapagkat talagang pinaggawan mo ng paraan na ito'y magaganda, minsan nakakalimutan po natin magtiwala sa Panginoon. Medyo less yung prayer natin compare sa kapag ang bahay mo ay kawayan. Mga kapatid, medyo ino-occupied yung brain natin at hindi tayo nakakapokus sa atin pong Panginoon. Minsan, parang hindi na rin po natin pinapangarap ang langit. Kapag dito sa sanlibutan ay meron na tayo ng lahat ng ating kailangan. Meron kang sasakyan, lahat meron ka. So lahat ng bagay na ito minsan, ang ipinupuno sa isipan ng ating kaaway upang maging busy tayo sa sanlibutan ito at nakakalimutan natin na tayo pala ay manlalakbay lamang dito at lahat tayo, ang goal natin ay makarating doon sa langit na bayan. So mag-ingat po tayo mga kapatid na let us put God first in everything. At yung pangatlong tanong po mga kapatid, why God is still lengthening our borrowed time? Bakit pinapahaba pa ng Panginoon yung ating hiram na panahon sa Kanya? Bakit hindi ka na pinatay? Bakit hindi ka pa nawala sa sanlibutan? Meron tayong mga ilang kakilala na manginginom lahat ng Kanya, pero kapag sa tuwing aksidente buhay. Bakit? Bakit tayo po mga kapatid ay pinapahaba pa po yung ating hiram na panahon sa Panginoon? Sabi po, they do not realize their danger and do not see and understand the mercy of our God in lengthening their probation, that they may have time to form characters, the future immortal life. Bakit po mga kapatid, pinapahaba pa po yung panahon natin? Because God is still giving us time to form our characters, a character that is fitted to enter the heavenly kingdom. Alam niyo po mga kapatid, why it took 40 years sa mga Israelites to travel, yung exodus po nila sa wilderness? Pwede madalian lang po yun mga kapatid. Baka isang buwan nandun na sila eh. But it took them 40 years. And according to the writings sa patriarchs and prophets, sabi po ng mga kapatid, God wanted them to develop a character that is fitted to enter the promised land. Dahil yung karakter nila pa, mga kapatid, ay hindi pa ganun kahanda, hindi pa fitted, so pinahaba, pinatagal. Same thing with us nowadays, that God is
extending our time that in order for us that we may form our characters, a Christ-like character that is fitted doon sa langit na bayan. And I hope we are clear on that, mga kapatid. Kaya papasalamat tayo na sa tuwing tayo ay nagkakamali, pwede pa po nating baguhin sa tulong ng Panginoon. Remember, walang isang pagsubok, walang isang temptation na hindi po natin ma-overcome kapag hindi o wala po ang Holy Spirit sa atin. That is why a relationship to God is a daily basis. Manalangin tayo araw-araw sapagkat no one is safe for a single hour without prayer. Aking panalangin, habang tayo po ay nag-aantay sa ikalawapung pagdating ng ating Panginoon, let us be fruitful in our borrowed time. Let us be fruitful in midst of COVID-19. Ang ating pong panahon ngayon ay napaka-uncertain. It getting worse and worse. We cannot deny that. Hindi na po pabuti ng pabuti ang ating panahon. At sana po habang itong COVID ay lumalaganap, nagiging fruitful pa rin po tayo. Hindi po ito yung magiging dahilan upang tayo po ay hindi pa rin pagamit sa gawain ng Panginoon. And my prayer, may the fruit of the Holy Spirit be seen in our lives every day. Ang dalangin, nawa po ang mensahe na ating narinig ngayon ay magpaalala sa inyo at sa akin na tayo habang nabubuhay sa hiram na oras natin sa ating Panginoon, tayo po mga kapatid ay magpagamit sa kanyang gawain. Huwag po natin iwala ang ating isip, ang ating focus sa pagsamba at pagpuri at paglilingkod sa ating Panginoon, sapagkat yan lang po ang ating pwedeng gawin sa sanlibutan pong ito. Anuhin mo man ang yaman ng sanlibutan ito, anuhin mo man ang lahat ng kayamanan ito, if you lose your soul when time comes. Kaya mga kapatid, akin pong dalangin, kung hindi man po tayo magkita-kita dito sa lupa, ay magkita-kita po tayo doon sa langit na bayan, at tayo po ay maging fruitful habang tayo ay naglalakbay patungo po doon. Upang sa ganoon, kapag tayo po ay pumasok roon, maririnig po natin ang mga salitang ito mula sa atin pong Panginoon. At ngayon pa lang po ay sauluhin na natin ito. Ang sarap itong pakinggan na once you enter in that heavenly kingdom, you have a crown that so many stars shining on it. At sasabihin sa iyo ng Panginoon, His Lord said to him, "Well done, good and faithful servant. You are faithful in little things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord." Happy Sabbath po.